kapatid, ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumula po sa ating pagtitulong ngayong umaga ay si Reverendo Reverendo Cabota, katurang na rektor ng ESA Shrine. Magsikayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Sa paghahanda natin mag-alala ng Eucharistiyang dakilang pagpapasalamat, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang kawalan ng utang na loob. Para sa pagkukulang namin magpasalamat sa iyong pagiging mapagbigay, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, di namin pinansin ang iyong pagmamahal at pagpapatawad, at sa pagpapabaya ng iyong pagpakabuti, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, di namin pinansin ang aming kapwa, lalo na ang mga kamag-anak at mga kaibigan, at sa pagkukulang na sila'y pasalamatan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami italuyod sa paninindigan gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan ko walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggitan siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan mo ng lupa dito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkanitabi, ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad na isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiasan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtagulit sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya ay inakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya rin tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay po tayo.
buhay naghahangal, lagi tayong pasalamat, kaisa ng kanyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw na, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mayroon pong isang pastor na kumain sa isang fast food na napakadaming tao. Nang siya'y magsisimula ng kumain, mayroong lumapit na isang mama at sinabing, maaari po ba makisama sa inyong lamesa? Pumayag ang pastor at bago kumain, siya ay lumuko na dasal. At tahimik siyang nagdadasal. Tinanong nung mama, may problema po ba? Masakit po ba ang ulo niyo? Hindi. Hindi po ba ninyo type yung pagkain? Hindi. Okay lang. Bakit po kayo lumuko? Sabi ng pastor, nagpasalamat ako sa Diyos dahil sa biyaya nasa harapan ko ngayon. At sabi ng mama, ako hindi ko na kailangan magpasalamat dahil ang pagkain na nasa aking harapan ay bunga ng aking sipag at tiyaga at sa aking pagpupunyagi dahil sa aking lakas. Kaya wala akong kailangan pasalamatan kahit kay Nino. Sumagot ng pastor, pareho po pala kayo ng aso ko. Hindi nagpapasalamat, basta susunggab na lang sa pagkain. Ganito rin kuminsan, napakaraming tao hindi marunong magpasalamat. Tanggapin po natin, napakahirap po minsan magpasalamat sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga problema natin. No? Kadalasan tayo pa ay nagreklamo. Sinasagot pa ba ng Diyos ang aking panalangin? Tingnan po natin ang konteksto ng pasasalamat na sinasabi dito sa ating Ebanghelyo. Nung sa panimula, narinig natin, humihingi tayo ng tawad sa Diyos sa kawalan natin ng utang na loob. Ang pasasalamat ay tinatanaw. Utang na loob. Hindi binabayaran. Ang binabayaran, utang. Ang utang na loob, tinatanaw. Kaya kung minsan, mali ang ating pag-aakala. Meron isang public servant, nilapitan natin, tinulungan tayo. Yung utang na loob natin, parang ang ating feeling or attitude, kailangan natin bayaran dahil sa kabutihan, dahil sa tulong. Pero ang pagtatanaw ng utang na loob ay hindi binabayaran.
tinatanaw. Ganito ang nakita natin pagkakaiba sa ketongin doon sa unang pagbasa na si Naaman. Sinabi sa kanya ni Propeta Eliseo, no? Na kung gusto mong manumbalik ang iyong dating katawan, dahil alam po natin na ang ketong, ang sakit na ketong, ay unti-unting inaagnas, no, ang ating mga iba't ibang bahagi. Nag-umpisa sa ilong, sa bibig, no, yung ating mga kamay at mga paa. At ikaw ay tunay na pinagdidirihan ng mga tao. Yung mga ketong ito nakasuot ng sako, pero nakasabi dito, I'm a leper, ako'y ketongin. Tapos doon sa kanilang paa, meron pa nakasabit na bell. No, para habang maglalakad sila, warning o babala sa mga tao, meron darating na isang ketongin, kaya dapat iwasan. Kaya talagang napakasakit, no, para sa isang tao, mayroong sakit ng ketong. Ngayon yung tinatawag natin na only physically painful but also emotionally. Dahil magiging hiwalay sila sa kanilang pamilya, hindi sila pwedeng masama, no? Kaya habang naglalakad yung kanilang pamilya, mga anak, kapatid, nandun lang sila sa malayo, nakikita lamang nila. Because they are secluded from their community and from their family, no? Meron silang tinatawag na leper colony. At makikita natin, no, na parehong pinagaling ang ketongin. No? Yung si Naaman, isang banyaga, na foreigner din siya. Pero anong ginawa niyang pagpapasalamat nang siya ay gumaling na? Dahil sinabi sa kanya ni Propeta Eliseo na lumublob ka sa ilog Jordan at manunumbalik ang iyong katawan. 7 beses kang lulublob, no? At ang iyong mga balat ay kikinis muli kamukha ng isang sanggol. At ganoon na ang nangyari sa kanya. Kaya bilang pasasalamat, naghandog siya. Pero hindi tinanggap ni Eliseo dahil sabi niya, hindi ako nagpagaling sa iyo, kundi ang Diyos. Kaya sinabi na lamang niya, magdadala na lamang ako ng lupa buhat dito at ako'y magtatayo ng templo doon sa aking lugar. At mula ngayon, ang sasampahin ko na ay ang tunay na Diyos. At ganito ang nakakalungkot dahil yung mga tao sa Israel na sila ang piniling lipi ng Panginoon. No? Pinaburan ang lahat ng mga biyaya, pero sila pa yung mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan. They continue to adore, no? Other idols like the golden calf and the others. E dito naman sa ating Ebanghelyo, narinig natin, no? Si isang Samaritano, isa ring outcast, isa ring banyaga, yung bumalik na nagpasalamat kay Jesus. No, bakit narito? Ganito ang ginawa niya. Bumalik siya na makita niya malinis na uli ang kanyang balat at napagaling na siya sa kanyang sakit. Nang maramdaman niya habang naglalakad sila papuntang simbahan para sa pagpapakita sa parit, ay sinabi niya, kailangan ko magpasalamat. Kailangan akong tumanaw ng utang na loob. Wala siyang inilalay na kung anumang handog, material na bagay. Ang sinabi nila, nagpunta siya sa paanan ni Jesus, nagpakirapan, at nagburi at nagpasalamat sa Diyos. At ganito rin tayo. Every time we come here to church to celebrate the Eucharist, hindi tayo dito nagpupunta dahil ito ay isang obligasyon. Hindi tayo dito nagpupunta dahil kailangan natin magbayad sa utang na loob. Narito tayo para magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoong Diyos. Nung bago pa lang akong pari, pero akong ginawang isang maikling panalangin. Sabi ko, O Diyos ko, Diyos Ama, salamat po sa buhay na kaloob mo. Salamat po, ginawa mo akong tao, hindi aso o pato. Salamat po, ginawa mo akong Pilipino, na may pagmamalaki ko ang lahi ko sa buong mundo. Salamat po, hinilang mo akong paring Katoliko, na mayroong pananampalatayang maghandog ng paglilingkod at pagpatutuo sa lahat ng tao. Lahat ng bagay dapat po natin pinapasalamatan. Even the things that we do not understand that happen in our lives. No, maaaring maraming tao hindi marunong magpasalamat o hindi makayanang magpasalamat dahil nga sa kabigatan
ng buhay na kanilang dinadala. Hindi na nila makita ang biyaya ng Diyos. Maaaring hindi tayo marunong magpasalamat dahil masyado tayong ma-pride na mataas ang ating tingin sa ating sarili, kamukha noong sa kwento ko, na hindi ko na kailangan magpasalamat kay Ninuman. Dahil ang lahat ng aking tinatamasa sa buhay ay galing sa aking sipag at yaga at katalinuhan at kakayahan. Kaya hindi na natin sabihin, kailangan pa natin magpasalamat. Yung iba naman, hindi nila natututong magpasalamat dahil sa inggit, dahil ang dami ng kanilang mga kapwa at mga kaibigan, nakikita nila mas maganda ang buhay, mas marami silang mga bagay, laging bago ang kanilang mga gadgets, laging updated na yung mga modelo. Kaya naiinggit sila at hindi nila makita ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Mga kapatid, every time na pumupunta po tayo dito sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Diyos. Tumatanaw tayo ng utang na loob sa dakilang handog ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Eucharistia, isang salitang Grego na ang ibig sabihin ay pasasalamat. Narito tayo na may buong kawaang loob na naghahandog ng ating buong buhay, ng ating panahon, ng ating lakas, the best fruits of our lives to serve and please and thank God. Tandaan natin ang salitang salamat nang gagaling sa dalawang salitang ugat, sala at lamat. Sa patuloy nating nagkakasala, nagkakaroon ng lamat ang ating puso, ang ating pagkatao. Pero sa dami man ng sala o lamat na yan, patuloy tayong inuunawa, pinapakawan, minamahal ng Diyos. Kaya wala tayong maibabalik sa Kanya kung hindi salamat, salamat, salamat sa Diyos. Amen. Bilang isang kawan, sama-sama po natin ibahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inibili, nanahon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panirito at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Gaya ng mga kaitongin sa Ebanghelyo ngayon, na nagpagaling ng napagaling ng kanilang pananampalataya, pakumbaba nananalig tayong dumulog sa Panginoon, kasama ang ating mga kahilingan. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, pinupuri ka namin. Para sa simbahang pamayanan ng mga sumasampalataya, nawa, manatili siyang mahimbing na halimbawa ng pananampalataya at pagpapasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual, nawa, lagi silang maging tanda at kasangkapan ng kahandaan ni Jesus sa tumulong sa mga may sakit at may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Mga pinunong pagbayad ng pamahalaan, nawa, dinggin nila ang pangangailangan ng bayan at mag-aagap nila itong tugunan bilang pagtupad sa kanilang tungkuling maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Para sa mga magulang at lahat ng may kinalaman sa edukasyon at kristyanong pagbubog sa kabataan, nawa, maikinta nila sa bagong henerasyon ang isang matibay na pananalig at tunay na pagpapasalamat sa salita at sa gawa. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin.
para sa lahat ng taong katutubo. Nawa, maipagtanggol nila ang lupa ng kanilang mga ninuno, mayamang paman ng pangkalinangan, at ang kanilang mga karapatan sa tulong ng pamahalaan at ng kanilang mga kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Para sa ating lahat na natitipon dito para magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Nawa, lagi natin patunayan ang ating utang na loob sa pamamagitan ng pamumuhay na naglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansalimot na hilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoong bukal ng lahat ng butit lakas, pinasasalamatan ka namin sa iyong pagiging mapagbigay at sa pagtanggap mo sa amin, gayong di kami karapat-dapat. Patuloy mo kaming tulutang maglingkod sa simbahan bilang mga kapatid ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nag-ahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-ahay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nang kapinawa ng Panginoon, ito sa pamahagi sa iyong mga kamay, sa patuloy niya at karanasan
lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ang siya sa lahat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang makikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami naguhuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo." Dahil di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tibag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Oh
muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mahuglod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa atin ng Panginoong Jesucristo, idulog natin ang ating mga puso na gumapaw sa pasasalamat. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Salamat sa iyo ang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pahayag po natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
tumutulong, bunga ng aming pagkamula sa nagbabangang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na mamumuhay. Kung magigibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming pumalinga sa halip na malingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipadalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan lubong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong blessing. In celebration of the Rosary Month, everyone is invited to a Rosary concert at the Music Ministry of the Asher Shrine with the theme, The Mysteries, on October 18, Friday, after the 7th Mass. The Education Ministry is in need of volunteer catechists who can assist them in their Saturday Christian Doctrine seminars. For more details, interested individuals may inquire at the Asher Shrine office during office hours. We would like to remind everyone that October 20 is Ponte ng Pinoy Sunday. Please bring your filled Ponte ng Pinoy bottles and you may offer them during offertory. Thank you for your attention. Let us now receive the final blessing. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat.